Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang ang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukas sa kanan ni Sama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan. Kami naway makapakinabang sa iyong salita upang sa pagdalisay nito sa aming kalooban, kami lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Abram, "Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. Ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, pihong ako'y hihimukin. Na tulad mong pinagpala, sila ay pagpapalain din." Sumunod nga si Abram sa utos ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa bundo'y laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit pagtaggutom sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon, siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na ang aming makamit, o poon ang iyong wagas na pag-ibig, yamang ang pag-asa'y sa iyo nasasalig. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal kong kapatid, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita. Sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo'y maging kanyang bayan. Ito'y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob, na inilaan sa atin bago pa magsimula ang panahon. Ngunit nahayag lamang ito nang dumating si Kristo Jesus
na ating tagapagligtas. Nilupig niya ang kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinabi ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan, at sila'y umakyat sa isang mataas sa bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng 3 alagad, sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti pang dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Nagsasalita pa siya nang diliman sila ng isang maningning na ulap, at mula rito'y may tinig na nagsabi, Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan niyo siya. Ang mga alagad ay natakot ng gayon na lamang nang marinig nila ang tinig, ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo. Tumindig kayo, sabi niya, huwag kayong matakot. At nang tumingin sila ay wala silang nakita kundi si Jesus. At habang bumababa sila sa bundok, iniutos si Jesus sa kanila, huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon po sa inyong gabi, sa inyong lahat. Sa gitna po ng Kwaresma, tayo po ay binibigyan ng Ebanghelyo ng kakaibang pangitain. Si Jesus na nagliliwanag. Nasa gitna tayo ng Kwaresma, pero ang pinag-uusapan natin ngayon ay yung nagliwanag siya. Ano po ba yung ibig sabihin ng pagliliwanag na ito ng ating Panginoon? Pinakita ni Jesus ang kanyang magiging anyo matapos niyang muling mabuhay. Sobrang dazzled at sobrang amazed at sobrang naging komportable yung 3 alagad. Kaya sinabi nila, pagtatayo po namin kayo ng kubol. Isa kay Elias, isa kay Moises, isa sa inyo. Ano po ang gusto nilang sabihin? Huwag na po tayong umalis dito. Kasi napakaganda nung nakikita namin. Pero mga kapatid, may isang tinig na nagsabi, ito ang aking minamahal na anak, lubos na lubos kong kinalulugdan. At may dinugtong pa, pakinggan ninyo siya. How do we interpret this gospel and how do we apply it in our lives? Mga kapatid, ang luwalhati, ang ginhawa at kapangyarihan ay gustong sabihin ng ating Panginoon, hindi madaling makamit.
Gustong magstay nung 3 alagad doon. Gusto nilang magtayo ng tolda para doon na lang sila. Instant ligaya, instant beatific vision, instant amazement. Kasi pag nakita mo nga naman yun, wala ka ng ibang maiisip. Yun na yun eh. Para kang nasa langit. Pero biglang nawala yung pangitain na iyon. Biglang nawala. Kasi gustong sabihin ni Jesus sa kanila, bago nyo makamit ang luwalhati, bago nyo makamit ang ginhawa, bago nyo makamit ang lahat ng kabutihan, meron kayong kinakailangang daanan. At ano kinakailangang daanan? Krus. Walang misteryo ng luwalhati kung walang misteryo ng hapis. O pwede rin nating sabihin na walang maganda at mabuting bagay na nakukuha ng madali. Pag madali mong nakuha yan, hindi yan totoo. Mga kapatid, tayo po ay nasa 2nd linggo sa panahon ng Kwaresma. At doon sa unang linggo, sinabi sa atin na ang Panginoon ay tinukso. Hindi ba? Tinukso siya ng 3 beses at binibigyan siya ng 3 tuksong instant. Instant comfort sa pamamagitan ng pagbabago ng bato papunta sa tinapay. Instant salvation. Dahil sinabi ng Panginoon, ililigtas ka niya, tumalong ka dyan. Instant power kung ikaw ay sasambahin. Pero tinanggihan lahat ito ni Jesus kasi hindi ito ang nararapat na daan. Hindi ganito ang gusto ng Diyos para sa atin. At sa ating ebanghelyo ngayon, sinasabi sa atin ni Jesus, precisely that. Hindi mo madaling makukuha ang luwalhati kung hindi ka dumadaan sa krus. Walang muling pagkabuhay kung walang pagpapakasakit at walang kamatayan. Mga kapatid, tayo po ay inaanyayahan ng tinig na nagmula sa kalangitan na nagsabi, ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. Saan natin pakikinggan si Jesus? Sa unang pagbasa, mga kapatid, narinig po natin ang kwento ni Abraham. At ang sabi dito, tinawag siya ng Diyos mula sa kanyang bayan. Ano bang meron sa kanyang bayan? Comfort. Stability. Meron siyang kahit papanong kapangyarihan doon dahil meron siyang mga nasasakupan. At nandoon yung kanyang mga lumang Diyos. Pero ano ang sabi ng Diyos sa kanya? Malis ka dyan, may pupuntahan ka. At yung pinapupuntahan sa kanya, hindi madali. Walang city, walang comfort, walang kahit ano. Basta maglakad ka, pumunta ka doon. Sumunod ba si Abraham? Sumunod siya. Kasi nakinig siya. So pakikinggan natin ang Diyos instead na yung mga tinig na nagsasabi sa akin, oh, you should stay in your comfort zone. Gawin mong bato, gawin mong tinapay yung bato. Diyan ka lang, huwag kang aalis. Pakikinggan natin ang Diyos kung sakaling tayo tinutukso na manatili sa ating pride. Pakikinggan natin ang Diyos kung sabihin na may mag-aalok sa atin ng instant kapangyarihan at instant fame at instant influence. Ang sabi ni St. Paul sa ating 2 pagbasa, mga kapatid, oo, matatamo natin itong lahat ng ito, lahat ng mga mabubuting luhay, lahat ng pwede nating isipin, makukuha natin yan. Pero kinakailangan nating makiisa sa paghihirap ni Kristo. Mga kapatid, ang atin pong ebanghelyo sa linggong ito ay nagpapaalala sa atin na bilang mga Kristiyano, meron tayong dapat gawin. At para magawa natin yon, meron dapat tayong pakinggan. Pakinggan natin si Kristo. Kanino ba tayo nakikinig? Maraming mga boses na pwedeng bumulong, maraming mga boses na pwedeng kumausap, maraming mga boses na pwedeng magsabi sa atin, yan ang paniwalaan mo, yan ang gawin mo, yan ang isipin mo. Pero sa ating misa ngayon, sinasabi sa atin, isa lang ang dapat niyong pakinggan at yun yung anak kong kinalulugdan. Mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang, sana po kung gusto nating makarating sa tatamasahing luwalhati
at walang hanggang ligaya na pinangako ni Jesus. Sana'y pakinggan natin siya kahit mahirap. Pakinggan natin siya kahit hindi komportable. Pakinggan natin siya kahit nakadudurog ng puso. Dahil alam natin sa gitna ng ito, sa gitna ng lahat ng yan, merong inilalaan sa atin ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawan tao siya na lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak kay Santa Maria Virgen, pinagpasakit po sa Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw, nabuhay na muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula at paririto at naghuhukom sa nangangabuhay at mamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banalang simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa bawat panalangin po ang ating itutugon, Panginoon, kami iyong baguhin. Panginoon, kami iyong baguhin. Para sa simbahang inuusig at nagdurusa dahil sa paghahayag ng mabuting balita, upang ang pagbabagong anyo ni Jesus ay maging bukal ng pag-asa at lakas ng loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong baguhin. Para sa mga nasa pamahalaan, upang tulad ng Panginoong Jesus, magsikap silang mabago ang baluktot na sistema ng politika at gawaing pampubliko. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong baguhin. Para sa mga may sakit at karamdaman sa ating pamayanan, upang sa kabila ng mga hirap na nararanasan, ay manalig sila na sa takdang panahon ang lahat ng ito ay paninibaguhin ng kaligtan ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong baguhin. Para sa ating lahat na nasa piging ng pagbabagong anyo, upang magsikap tayong maitatag ang lipunang matapat at marangal, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong baguhin. Para sa mga yumao, upang makamit nila ang kaningningang walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sila iyong panibaguhin. Amang makapangyarihan, pakinggan mo ang daing ng iyong sambayanan. Sa panahong ito ng Kwaresma, mapabago nawa ang aming puso at kalooban ng liwanag ng pagbabagong anyo ng iyong anak na si Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon dito paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ay magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Nang maipagtapat niya sa mga alagad na siya'y laang mamatay para sa lahat, sa kanila'y kanyang ipinamalas ang kanyang sariling puspos ng liwanag. Ang iyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya sa pagkakatalagang para sa kapwa'y magdusa upang akayin ang lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa, ni Dennis sa aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at yagya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan.
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Aawa ka sa amin, Kordero ng Diyos. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, balad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa dakilang pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak, ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo sapagkat kahit kayon paman sa lupang ibabaw, pinapagsalo mo na kami sa karikta ng kalangitan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo At rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, Amen. na iyalay ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.